Bumuhos ang pakikiramay, dalamhati at suporta sa paghahatid sa huling hantungan sa National Artist for Film and Broadcast Arts na si Nora Aunor sa libingan ng mga bayani sa Taguig City. Nagpasalamat din ang pamilya ng superstar sa lahat ng panalangin, pagmamahal at pakikiramay. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Napuno ng dalamhati at emosyon ang naging paghahatid sa huling hantungan kay Nora Cabaltera Villamor, mas kilala bilang Nora Aunor sa libingan ng mga bayani sa Taguig City. Ginawa rin si Nora Aunor ng Gansalute bilang National Artist for Film and Broadcast Arts. Isang mataimtim na sandali rin nang inabot kay Ian Christopher De Leon, anak ni Nora Aunor, ang bandila ng Pilipinas. Nag-alay ng bulaklak at nagbigay ng kanilang huling pagpupugay ang mga kaibigan at masugid na tagahanga ni Nora Aunor. Masakit tanggapin, pero kailangan na namin siyang ipaubaya sa ating Panginoon para siya ay maging masaya na rin sa kabilang buhay. Nagpasalamat naman ang pamilya ni Nora Aunor sa lahat ng panalangin, pagmamahal at pakikiramay. Hindi niyo po alam kung gaano rin namin po kayo kamahal dahil sa pagmamahal niyo na binigay niyo sa mami namin po. Siya lang po ang nag-iisang superstar po dahil sa inyong lahat. Isa si Nora Aunor sa mahigit 50 pambansang alagad ng sining na nakahimlay sa libingan ng mga bayani. Bago nito, isang arrival honors ang idinaos para kay Nora sa Metropolitan Theater sa lungsod ng Maynila. Sinundan ng isang tribute program bilang pagkilala sa kanyang ambag sa sining. Mula sa kanyang payak na simula sa Bicol hanggang sa kanyang pagsikat bilang kaisa-isang superstar ng Philippine show business. Ipinamalas niya kung paano magtagumpay sa gitna ng pagsubok sa pamamagitan ng husay, sipag at kabutihan. Si Nora Aunor na itinuturing na superstar ng industriya ay nagkaroon ng natatanging karera sa pelikula. Lumabas sa mahigit 170 pelikula at tumanggap ng maraming local at international recognition. Idineklara ng Malacanang April 22 bilang Day of National Mourning sa pagpanaw ni Nora Aunor. Batay sa Proclamation No. 870 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ipinag-utos din na ilagay sa half-mast ang bandila ng Pilipinas sa mga tanggapan ng pamahalaan sa loob at labas ng bansa. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.